After 6 years sa tindahan, ito yung natutunan namin. Nagsimula itong tindahan noong 2019, early 2019. So basically next year, mga January, ganyan, 6 years na itong tindahan. Ito yung mga natutunan ko. Una na kaagad dyan, hindi mo kailangan ng permit kaagad. Ulitin ko po hindi ko sinasabing hindi mo talaga kailangan ng permit. Kailangan nyo po yan, pero hindi nyo kaagad yan kailangan sa umpisa ng sari-sari store nyo. Mahirap po kasi mag-suggest sa inyo na kumuha kayo agad, diba? Tapos hindi naman pala kikita yung tindahan. Maasikaso po kasi ang papel dito sa Pilipinas. And na-realize ko rin na kailangan mo munang pakiramdaman yung takbo ng tindahan mo kung kumikita ba to or hindi. Nung una, syempre, bago pa lang, nung 2019, isipin mo yun Kumbaga, ano yung requirements, permit, ano ang ganito, ganyan, anong kailangan mong gawin, anong kailangan mong bayaran. Pero after 6 years, naisip ko na hindi mo naman pala talaga kailangan agad yun. Kumbaga, inabot kami ng 1 to 2 months, ganyan, bago kami kumuha ng permit. Yung iba, inabot pa ng mas mahaba kaysa sa 2 months. Nakaka 6 months na sila, and then saka sila kumukuha. Dun pa lang kasi nila nararamdaman na kumikita na pala yung tindahan. So, ang nangyayari, saka lang sila kumukuha ng permit. So, ayun, kung nagsisimula ka, tapos napanood mo tong video na to, coming from a 6 years experience sa sari-sari store, huwag ka muna kumuha, pakiramdaman mo muna. And after 6 years, na-realize ko na sobrang mahalaga yung consistency. Inaamin namin, mahina yung kita dito sa umpisa. Yung mga first few months, mahina talaga yung kita. Pero ang nakita ko ditong key, yung susi, para kumita siya ng tuloy-tuloy at palaki ng palaki is kailangan mo ng consistency. Ibig sabihin nun yung pagbubukas, yung pagsasara ng tindahan mo, may oras talaga. Halimbawa, 6:30 to 6:30, yan yung open and closing mo. Ngayon, araw-araw mo yun gagawin. Kapag kasi bago ka pa lang, tapos wala pa masyadong bumibili sa'yo, tapos nakikita nila na consistent ka, na lagi kang bukas, na every morning bukas, sasarado ka gabi, mahasana yung mga tao. So, kahit umpisa ka pa lang, maliit yung kita sa umpisa, makikita nila na consistent ka, bibili sila sa'yo. Mahirap sa umpisa kung iniisip mo na kailangan mong gumising ng maaga, ganyan. Pero ang sikreto lang talaga dito is kailangan mong tiyagain. Ito rin yung sikreto kung bakit 6 years bukas pa rin kami kasi naradaan talaga sa tiyaga yan Pangatlong natutunan ko after 6 years ay magandang side business itong sari-sari store. Maraming factor pero daanan ko lang isang mabilis based sa experience ko. Sabi kong magandang side business to kasi halimbawa meron kang main business na located din sa isang lugar. Pwede mong kabitan yun ng sari-sari store Halimbawa yung main business mo nasa bahay mo lang din, merong maliit pa na space like 10 square meters dyan sa space ng main business mo, pwede mo siyang ilagay. Kaya mas madali siyang i-manage kung magiging side business mo tong sari-sari store. Tsaka lalo pag maliit lang yung location, yung space mo para sa tindahan, maliit lang din yung puhunan. Wala kang masyadong iisipin. So kung nag-iisip ka na magdagdag ng side business, kung ano man yung hanap buhay mo ngayon na main na hanap buhay mo, marirecommend ko talaga na magtayo ka ng sari-sari store. Next, pang-apat na natutunan ko after 6 years sa tindahan ay pag maganda yung customer service mo, papatok ka pa din kahit maliit ka lang. Isa sa factor kung bakit bukas pa rin kami after 6 years is yung customer service. Kung kailangan maganda yung pakitungo mo sa mga bumibili. Pag ganun kasi yung attitude mo, babalik-balikan ka talaga. Isang factor din dito na nakikita namin na lamang kaysa dun sa mga katabi naming mga medyo malalaking tindahan is yung mabilis na pag-asikaso. Halimbawa may bumibili, mabilis, bebentahan mo agad, tapos na, ganyan. Factor yun kasi yung iba, natatandaan nila yung mga binibilhan nila na ang bagal kumilos, alam mo yun. So kasama sa isang magandang customer service yung mabilis na pagkilos sa pagbebenta. And panglimang natutunan ko is maliit lang po ang kita sa sari-sari store. Mapapansin nyo, sinabi ko kanina na pwede itong maging side business, diba? Kumbaga pandagdag lang to sa mga ipon mo, pero hindi, mahirap siyang i-main business kasi nga hindi ganoon kaalakihan yung kita. Mga first month mo dito, abono ka muna, yung may puhunan ka, 'di ba? Tapos bagong bukas ka lang. Especially kung meron kang taong kailangan mong bayaran kasi nagsisimula ka, kung kailangan mo ng katulong dyan sa tindera or tindero dyan sa tindahan mo, abono ka muna dun kasi hindi mo pa talaga malalaman kung kikita yung tindahan o hindi sa umpisa. Ngayon, kung iniisip mo na sa first months is kikita ka agad dyan sa tindahan mo, huwag mo na ituloy. Ako na nagsasabi sa inyo based on experience, sa umpisa ang hirap niyang alam mo yung tuloy-tuloy na benta. Mahirap siya, hindi siya yung consistent na kapag yung malalaking tindahan
na may mga loyal customers na. Siyempre, pa sa umpisa, hindi ka pa kasi kilala dyan. Pero nga, after 6 years, na nadaan naman sa sipag at tiyaga. So, kung nag-iisip ka nga na idagdag to, kailangan mo talaga na focus ka, determinado ka na ituloy itong tindahan na to. After 6 years, natutunan ko din na wag kang magpapautang. Isang reason din to kung bakit hindi pa rin kami nagsasara after 6 years, na napaliwanag ko naman na dati na, yun nga, bawal, wag kang magpapautang kasi nga, ikakalugi ng tindahan mo. May video pala ako last time, pwede nyo panoorin. Isa yun sa sinabi ko doon. Panoorin nyo na lang para malaman nyo. Malaki man or maliit yung tindahan mo, huwag kang magpautang siguro. Kasi yung puhunan mo, pinapaikot mo lang din di ba? So ayun, pag hindi mo hawak yung pera, hindi mo siya mapapaikot basically. Malulugi ka. And na-realize ko din na sa probinsya lang naman halos uso yung utang Kasi nung bata pa ako, may tindahan kami sa Quezon. Tapos yun lang, parang doon lang yung may mga nagpapalista, alam mo yun. Pero dito sa Maynila, bihirang-bihira, halos wala nga So hindi na, after 6 years, hindi namin siya naging issue na yun nga, may mangungutang palagi, ganyan. So hindi na namin yung iniisip. Kumbaga, siguro sa probinsya ganon, i-comment nyo sa baba kung same kayo ng experience sa amin sa Maynila. Or kung yung mga taga-probinsya, kung talagang talamak yung utang dyan, para malaman namin. Pag-usapan natin yan. And hanggang ngayon, bukas pa rin kami after 6 years. Maraming salamat po kung nanonood man dito yung iba kong kapitbahay. Alam ko meron. Salamat sa inyo lahat. Sana isa pang 6 years, di ba? Hindi mo masabi. Kita-kita ulit tayo after 6 years. Hanggang sa muli, sana magtagumpay ka kung ano man yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo lang, sipag at tiyaga. Hanggang sa muli. Let's go.